Gouty arthritis. Okay? Pag umatake ang gout, sobrang sakit yan. Yan, no? Pag umatake dito sa hinlalaki, namumula, namamaga, minsan sa kamay, minsan sa tuhod. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon, ano yung first aid pag umatake yung gout, ano yung gamot mismo. Ayan, bilang internist, cardiologist, actually binibigay ito ng mga rheumatologist. Yung gamot mismo sa first aid, yung doses tuturo ko, pati prevention, ano yung mga gamot, at paano malaman kung gout ba o baka simpleng arthritis ng pag-edad tulad ng osteoarthritis lang. Okay? Para malaman kung osteoarthritis, old age lang ba, or gout, kailangan i-check ang uric acid sa dugo. After 4 hours fasting, i-check ang uric acid, makikita na nila ito. So, pag uric acid level mo less than 5 milligrams per DL, ayan, or 300 micromoles per liter, safe ka, hindi aatake. 5 to 6, safe pa rin. 6 to 7, medyo delikado na, tumataas na siya, warning ka na. Pag uric acid mo lampas 7, mataas na yan. Or over 400 micromoles per liter. May mga pasyente nga, 10 10 Ibig sabihin, mataas na mataas, pwedeng namamana, pwedeng sa pagkain, depende. Okay? Around 5% ng population may gout, marami. Pero mas marami yung may osteoarthritis ng pag-edad, siguro baka 40-50%, di ba? So, anong dahilan nito? Pwedeng overweight, tsaka sa mga pagkain. Ito yung mga parts na tinatamaan sa gout. Pwede sa kamay, pwede sa tuhod, pwede sa hinlalaki. Trigger, alak. High sugar, matatamis. High purine foods. Yan, ito yung mga pagkain. Actually, alak talaga malakas magpataas. So, pag uminom ka ng beer, alcoholic drinks, kumain ka ng laman loob, bopis, karne, pwedeng umatake siya. At mga matatamis, hindi rin pala maganda sa may gout. Yung mga shellfish, mataas din, laman dagat. So, ito yung mga parts na usually tinatamaan. Yan. Sa paa, sa tuhod, sa elbow, sa wrist, sa daliri, sa big toe. Ang sintomas ng gout, sobrang sakit at biglaan. Usually, ang osteoarthritis kasi, ano yan old age naglakad ka ng malayo, sumakit ang tuhod, tapos pag pinahinga mo yung tuhod mo, okay ka na ulit, ganun lang yan. Pero yung gout, namumula, parang namamaga, mainit, tsaka talagang sobrang sakit. Hindi magalaw kasi may uric acid crystal sa loob. Para siyang mga asukal na crystal na matutulis. Kaya pag ginalaw mo, sobrang sakit. Sobrang sakit yan. Kaya sudden pain, severe pain, sabi nga madapuan lang ng baro, sobrang sakit na. Namamaga, joint stiffness, minsan nilalagnat ka pa. Sa osteoarthritis, ano yan? Yung masakit ng likod, masakit ang shoulder, dahil nga sa kakagamit. Iba ang gout sa osteoarthritis. Yung ituturo ko, pang-gout, kasi mas serious to. Para malaman kung gout, di ba sinabi ko, check ang uric acid level. Pag osteoarthritis, normal ang uric acid level mo. Ito, malala na to, pinabayaan na. Nagkaroon na ng TOFI. TOFI tawag yan, namuuna, parang tumigas na yung uric acid. Yan. So, pwede rin magkaroon ng kidney complication pag mataas ang uric acid. Pag mataas uric acid, nagkakaroon ng bato, kidney stones. So, pag naka-kidney stones ka, nagbara sa kidney, pwede ka mag-kidney failure. Kaya yung pag mataas ang uric acid, papacheck din natin ang ultrasound ng kidneys. Urinalysis din, babantayan mo rin. So, may komplikasyon siya. Hindi lang siya arthritis. Yung osteoarthritis, hindi na matatama sa kidney. Hindi naman tatama dito. Diba? Ito, yan sa paa, kita nyo, maga Tuhod hindi masyado halata, pero namumula siya 4 na stage ang gout. Okay, tingnan nyo anong stage kayo. Stage 1, walang sintomas, walang nararamdaman, mataas lang ang uric acid sa dugo, baka 7, 8, 9, 10. So parang, bakit mataas? So diet ka na nun.
Dito pa lang sa stage 1, wag mo na hintayin mag-stage 2. Stage 2, inatake na, namamaga na, iyak na sa sakit. Stage 3, kumalma. Usually yung atake, mga few days, 3 days, 4 days, kakalma. Pagkalma niya, atake na naman ulit yan. Kakalma, aatake, kakalma, aatake. Ulit ng ulit yung attack ng gout, hindi mo ginagamot, aabot ka na sa stage 4, chronic gout. Ibig sabihin, padami ng padami yung uric acid, palaki ng palaki, hindi na maayos. Parang ganyan, no? Namuuna siya. Meron namumuo dito, meron nadideform na, hindi na makalakad. Pagkain, laman loob, bopis, shellfish, babawasan. May mga isda na mataas sa uric acid. Babawasan, shellfish, organ meat, lahat ng karne, alak at matatamis. Ang pwede, lahat ng prutas pwede. Vitamin C rich foods, gulay pwede. Whole grains, low fat dairy, ito, legumes pwede, oh. Pwede munggo. Actually, munggo, 1 cup. Munggo, tokwa. Actually, mali yung sinasabing bawal. Pwede siya, 1 cup na munggo. Hindi mo naman kakainin masyado marami. Tsaka, munggo and mani, gulay pa rin yan eh. Vegetable pa rin siya eh. Kaya gulay na uric acid, okay lang eh. Hindi siya masama. Actually, pakwan, may pag-aaral, nakakababa ng uric acid eh. Ito ang bawal, ito talaga. Alak, organ meat, at ito. Beer. So, anong blood test? Ito ang blood test. Pag mataas ang uric acid level, namamaga yung joint, gout na yon. Pag normal ito, namamaga, ay iba yon. Baka rheumatoid arthritis, osteoarthritis. So, hindi mo kailangan mag-iwas dito. Pag normal ito, masakit ang joint mo, pwede mo kainin lahat to, walang problema. Diba? Osteoarthritis ka, hindi to bawal sa'yo. Ito lang, baka lang mataas sa cholesterol. Diba? Ang bawal lang paglampas ang uric acid sa dugo. Kaya magpapacheck kayo. Ito na maganda. Tuturo ko sa inyo ano yung gamutan sa gout pag may atake. At gamutan sa walang atake. Ito yung tinuturo, ito yung naaral namin sa bilang internist. So, pag acute yung atake ng gout, ito lang pwede mo bigay. 1, 2, 3. Ito lang tatlong choice mo. Number 1, pwedeng pain reliever. Alam niyo naman ako, hindi ako mahilig sa pain reliever. Pero, kung gout na sobrang sakit, walang choice pain reliever tayo. Sobrang sakit Ito, pinakamaganda dito sa tatlo, colchicine. Pag atake ng gout, binibigyan ng colchicine 3 times a day hanggang mawala yung atake. Pag kalmado na, pwedeng gawin 2 times a day, pwede gawin once a day na lang yung colchicine. Pag kalmado pa, minsan mine-maintain ng 3 times a week, 5 times a week. So, ganon, during acute attack, 3 times a day. Pero syempre, bawat gamot dito, may side effect na binabantayan. Kaya doktor nyo magre-reseta. Pinapaalam ko lang sa inyo para marunong kayo. Pain reliever, ano yung mga side effect? Tuturo ko mamaya. Colchicine, steroids, binibigay rin kung matindi talaga yung atake, yung sobrang tindi, sobrang sakit. Para mas mabilis, colchicine with steroids, binibigay yan. Pag kalmado na, wala nang atake, tapos na yung atake, gusto mo lang ibaba yung uric acid sa dugo ng pasyente, ito binibigay. I'm sure comment kayo, nire-reseta to sa inyo. Allopurinol and febuxostat. Okay? Allopurinol, lumang gamot, mas mura, kaya lang maraming side effect. Pero pwede rin. Febuxostat, bagong gamot, mas mahal, less side effect. Okay? So, itong dalawa binibigay, maintenance, pag walang atake ng gout. Oras na may atake, namamaga, namumula, bawal itong dalawa. Tulad na sinabi ko, acute attack, bawal itong allopurinol, febuxostat, dito ka lang pipili sa tatlo. Pag kalmado na, pwede ka na nito. Bakit ganon? Kasi pag pinainom mo nitong gamot na to, habang may acute attack, pwedeng lumala lalo. Pwedeng lumala. Kailangan kalmado na. Siyempre, prevention, magpapayat, iwas alak, iwas red meat, at iba pa. Ito na. Pain reliever, pag sobrang tindi, naproxen, indomethacin, ibuprofen, sobrang sakit Pero siyempre, bantay kidneys, bantay tiyan sa ulcer. Colchicine, 3 times a day sa una,
bantay kung may kidney problem or liver problem. Pero usually, wala naman itong ganong side effect dapat. Steroids, sandali lang to. Short time lang to binibigay. Mga 1 week lang, tsaka kung matindi, tsaka low dose lang to. Low dose prednisone, no? Mababa lang binibigay. Pag kalmado na, dalawang choices, allopurinol, 50 mg, 100 mg, usually hanggang 300 mg. Sa abroad, up to 600 to 800. Tayo, hindi tayo maabot hanggang 300 mg lang tayo. Biray, 600 eh. Febuxostat, ang dosis, 40 mg a day, up to 80 mg a day. Para sa Pilipino, okay na yan. Sa Europe, gusto nila 120. Mataas na masyado sa atin yan. Usually, low dose lang tayo dito. Bantay sa kidneys. Pag may sira kidneys, bawal to. At bawas sa pagkain. Ituturo natin. Healthy foods. Lose weight. Ito, napakahalaga. Hindi ko pa binibigay pinakamahalagang tip. Inom ng 8 to 10 glasses of fluid or water in the every day. Diba? Nagsasawa na ba kayo sa sinasabi ko? Puro tubig na lang si Doc. Diba? Ito kasi libre. Libre na. Gagaling kayo pang mahirap, pang walang pera. Pinakamaganda ay pa uminom. Diba sinabi ko sa inyo, tubig. Para sa UTI, para sa kidney, para gumanda, sa balat, para sa migraine. Ang dami. Para sa puso. Lahat maganda ang tubig. Diba? Pampalakas. Kita mo, ano gamot sa gout? Tubig din eh. Tubig din ang gamot. Ayan, no? Para malabas yung uric acid, malabas yung mga toxin eh. Diba yan, no? Avoid alcohol, diba? Tubig. Prevention of gout. Huwag papataba, iwas sa mga high purine foods. Exercise, yung gamot na tinuro ko sa acute gout at hindi. At tubig na naman, diba? Tubig talaga ang gamot. Kaya ang pakwan, matubig, maganda rin sa uric. Ayan, no? Foods na bawal, bawasan, foods na pwede. Diba? Ito yung mga talagang matatamis, beer, alcohol, bawas, shellfish, anchovies, meat, laman loob, liver. Ito pwede, tubig na naman. Diba? Gatas, low-fat milk, gulay, prutas, pwede. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin. Tapos, babantayan yung uric acid level nyo. Titignan nyo. So, pag bumababa na, maganda na level, kalmado na, wala ka ng atake, di pwede ka tumikim-tikim konti kung gusto mo. Pero pag tumataas, wag na natin hintayin umatake. Habang high uric acid level, gamutin na natin, magpapayat na tayo, inom na maraming tubig para hindi tayo umabot sa mga pangit na sintomas. Salamat po.